PAGASA is monitoring two low-pressure areas within the Philippine territory. Let's get some updates from PAGASA weather forecaster Veronica Torres. Veronica, thank you for joining us. Hi, good morning and to all of our viewers. Yeah, Veronica, it was mentioned may two LPAs inside the PAR. Ngayon, what are the chances na maging tropical cyclone ito? Yes, so tama po kayo. Dalawa po yung low pressure area inside the Philippine area of responsibility. Yung first one is nasa may 1,140 kilometers east ng Central Luzon. For this low pressure area, yung chance of developing into a tropical cyclone is at medium. And the other one at 370 kilometers east of Calanca again. This is the one pala na medium chance. And then yung 1,140 kilometers east of Central Luzon, ito yung may high chance of developing into a tropical cyclone. And then nakikita nga natin, meron pa tayong isang low pressure area na minomonitor outside the Philippine area of responsibility. Medium likelihood of developing into a tropical cyclone. And gayon pa man, less likely naman po ito na pumasok sa ating Philippine area of responsibility. And kagaya po na binabanggit natin, itong two low pressure areas na minomonitor natin, may chance or possible silang mag-merge, and then doon po possible na maging bagyo po sila. Kailan ba natin malalaman, Veronica, no, yung likelihood nga nitong LPAs na nabanggit mo na makapasok dito sa atin at maging ganap na bagyo? So yung dalawang low pressure area nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility. And then ang nakikita kasi natin na scenario ay although generally, if they merge, generally northwestward movement, bababa pa naman yung tsansa ng landfall, pero gayon pa man, maghahatak kasi ito pag naging ito ay ganap na bagyo, possible maghatak ng habagat at makaapekto at makapagbigay ng mga malalakas na pag-ulan, lalo na sa may Luzon and Visayas area. Yung nasa labas naman na LPA, ay mababa pa naman po ang tsansa na pumasok ng ating PAR. Veronica, klaruhin ko lang, no? Itong pag-ulan na nararanasan natin ngayon, no? And I think I understand until Friday or Saturday pa ito. Maapektuhan ba yung lakas nitong pagbuhos ng ulan with these two new LPAs na namamataan nyo? Will it add to the rain? Opo. So nakikita natin malakas na nga po yung ulan na nararanasan natin for today, and once na maging tropical cyclone, itong low pressure area within the Philippine Area of Responsibility, possible pa nga na maghatak na habagat at not ruled out yung malalakas pa rin ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw pa rin po. So whether or not itong 2 LPA mag-merge, Veronica, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan until Friday, Saturday? Ako. So nakikita nga po natin na tuloy-tuloy pa rin po na magiging maulan, lalo na po sa Metro Manila, and then kahit tomorrow is Wednesday, and then Thursday possible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan, and then by around Friday, although maulan pa rin naman generally, may chance na hindi na kasing lakas ng mga nayuulan ng katulad ng ganito kalakas ulan. Okay. Veronica, I was wondering kung meron na tayong official report doon sa amount of rainfall, no, na inulan nito kahapon. Opo. So, yung amount ng rainfall po, kung titingnan po natin, kasi meron po, minomonitor din naman po natin ito. So, may kataasan na po yung mga rainfall na na-record natin kahapon kung sa Metro Manila ay umaabot na nga po ng higit 100, higit 200 na rainfall po. Para pa mas maintindihan ng ating mga viewers, mga ilang araw yung katumbas ng inulan kahapon? Meron na ba tayong data on that? Opo, so may threshold nga din po tayo every month na mga pag-ulan. So, kung sa Metro Manila per month, tapos po titingnan po natin sa for the month of July, kung titingnan po natin kung sa may Metro Manila or yung station po kasi natin ay sa may Science Garden. So, around yung normal po natin pag July po ay umaabot ng 493.3 millimeters per sa July. So nakita po natin na medyo lumalapit na po sa monthly normal ng July po
yung mga nakukuha po nating rainfall. Pero patuloy pa rin po natin i-monitor at titingnan kung naabot na po ba natin itong certain threshold na ito. Alright, siguro parang down na lang din kami ng mga areas na magiging maapektuhan pa rin nitong tuloy-tuloy na mga pag-ulan natin sa ating bansa. Apo, so ngayong araw nga nakikita natin na maulan pa rin dito sa lugar ng Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Occidental Mindoro, and also Antique. So monsoon rains ay na-expect natin sa mga lugar na iyan. Kapag monsoon rains, asahan natin na halos tuloy-tuloy yung mga malalakas na pag-ulan and then occasional rains sa may Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Marinduque, Oriental Mindoro, Iloilo at Guimaras. So kapag sinabi natin occasional rains, ay maulan pa rin halos buong araw at may bugso ng mga malalakas na mga pag-ulan. Buulap na papawiring and mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog naman sa Cagayan Valley, sa may Visayas, sa malaking bahagi rin ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargent at Davao Region at mas magandang panahon sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Mindanao kung saan may chance tayo ng mga localized thunderstorms. And in the next few days sa Luzon and western part ng Visayas, posible pa rin na maging maulan dulot nga po ng habagat. I-recap lang natin, Veronica, ano yung rainfall warning natin ngayon as of today dito sa Metro Manila and possible rainfall warning tomorrow para magabayan na rin ang mga LGU? Right. Opo, so as of 8 a.m., meron tayong heavy rainfall warning na nilabas yung National Capital Region natin. So as of 8 a.m., naka-red warning na tayo sa Metro Manila, Bataan, sa may ilang bahagi rin ng Cavite. Orange warning naman sa Rizal, Laguna, Batangas, Zambales, Pampanga, Bulacan, Cavite, ilang bahagi ng Cavite. And then yellow warning sa Nueva Ecija, sa may Tarlac at Quezon. Kaya kailangan pa rin doble ingat kahit wala pa naman tayo mini-monitor na bagyo pero malalakas pa rin kasi yung mga paulan na dulot ng habagat. Veronica, perhaps if you can also update us doon sa level no, na mini-monitor natin ng mga dams natin dito sa ating bansa. Opo, so I think I can give naman something general with regards naman po sa level ng dam. Kung titingnan po natin yung update ng ating mga sa ating mga river basin sa may Pampanga ay Pampanga, Agno, and Cagayan River Basin ay naka-flood watch na po tayo sa mga lugar na iyon. And kung titingnan rin po natin yung ating sub-basin, flood watch din po sa Angat, and then sa Ambuklao, Binga, San Roque, sub-basin po. Paano naman yung yung sa Lamesa Dam na napaulat na nag-overflow na yan kagabi pa? Opo, so tama po kayo na nakakuha na nga po tayo ng report na nag-spill na nga po yung dam natin sa Lamesa. Okay. So do we also have report ng which dams yung may possibility na magpakawala ng tubig? So kung sa mga dam naman po, I think mas maganda din po makausap natin yung ating mga naka-duty na hydrologist. Okay. Alright, with that, maraming salamat sa iyong oras. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. For the meantime, maraming salamat Pag-asa Weather Forecaster, Veronica Torres.